Dalawang magkaibang estilo, concept-driven versus blunt rebuttal. Alamin kung saan umabot ang impact. Round-by-round review, ito na alternates ang commentary at ang mismong bars. Mananatili akong fair. Titingnan natin ang schemes, rebuttals, delivery dependence, abapya, biusan at tipayin. At bakit umangat ang bawat highlight sa transcript? Hindi ko babaguhin ang resultang ibinigay. Susundin ko ang supplied analysis para sa bawat desisyon. GL nagtatayo ng malinaw na throughline, astronomy, dog, then heat motifs at pop culture tags. Husky sumagot ng mabilis, agresibong rebuttals at shock bars na naghahanap ng instant crowd reaction. Simula ng closer ni GL, connects lahat ng motifs. Kaya ano, mula sa Canis Majoris, Siberian Husky, Russian Dog, Outer Space, Fantastic Four, umikot yan sa utak ko kasi sa dami kong alam, tandaan, maliit ka lang na neutron, I'm thousand larger than the sun. Mahalaga to kasi tiniyed together niya ang astronomy at dog motif sa isang memorableng tag. Nagiging mnemonic anchor ang pagkakasabi para sa buong round. DL nag-downgrade gamit ang historical reference. Kaya, di ka na Siberian Husky. Di ka na sasabay sa race. Ikaw na si Laika, oo, yung Russian dog na mamamatay sa space. Epektibo dahil ginawang tragic ang dog image, Laika. Kaya nag-shift ang cute patungong sacrificial at nagpapabigat sa insult. Wordplay na nag-extend ng neutron conceit. Walang positive o negative. Di pa ba apparent na pag wala kang charge, ikay iwan sa current? Simple pero clever. Double meaning ng charge, current, nagfo-follow sa handle at readable. Technical win na tumutugma sa theme. Grand hyperbole para i-escalate ang heat motif. Kung init yung criteria, sa match-up lamang to. Tunaw buong Siberia at warm up pa lang to. Cinematic at madaling i-visualize. Nagpapakita ng confident braggadocio at nagpapatibay ng theme ng round. Sarcastic paradox na nagpapatina ng kalakasan ng line. Kaya pasensya na sa sensya kasi fucked up naman ho. Kung ice water nga nagmelt na at back up ka lang bro. Kung Tidy paradox. Pinapakita niyang ang kalaban ay madaling matunaw. Punch na umaasa sa malinaw na diction at context. Husky nagbigay ng concise rebuttal tag. Sige sa'yo na lang tong hangin kasi takot kang mabutasan! Iti at madaling intindihin. Maayos na counter na nagsasabing wala raw substance ang kalaban at madaling maalala ng crowd. Husky nag-drop ng shock sexual humiliation. Pero pag nakita niya ay burat, agad siyang sa labi kakagat. High shock value. Targetahin agad ang crowd reaction. Technical na payoff mababa, pero live impact pwedeng malaki. Depende sa delivery. Isa pang agresibong visceral image mula kay Husky. To, pag natikman mo yung jackhammer, tsak mabibiyak to! Pareho ng taktika sa nauna. Aggression over layered wordplay, mabilis siyang tumatama. Pero kailangan ng performance para mag-stick. Husky tinarget ang neutron persona mismo. At bilang neutron na imbento ko yung formula na papatay sa'yo! Compact persona rebuttal. Chine-check niya ang handle ni GL at ginawang targetable ang motif. Epektibo sa pag-undermine ng branding. Blunt closer ni Husky para sa turn niya. Hindi ako ang Diyos pero luluhod ka sa akin! Traditional dominance tag, walang finesse, pero malinaw ang intent at madaling tanggapin ng crowd kung nag-work ang delivery. Round 1 kay GL. Margin clear. Confidence medium. GL ang mas cohesive sa round. Malinaw at multi-layered ang scheme. Astronomy, dog heat pop culture at may malakas na closing tag na nagtay ng motifs. Husky may mabilis at agresibong rebuttals na naghahanap ng instant reaction, pero sa transcript mas mababa ang technical polish at may ilang linya na unclear. Kaya GL nakuha ang round base sa thematic control at consistent callbacks. GL nag-attack sa persona, masculine costume mocking, K-pop opa jabs at butcher farmer imagery na humantong sa political sting.
Husky tumugon with tighter reframes, compact wordplay, at isang timeless verse hype thesis. GL nagdala ng political reference para bigyang weight ang conceit. Kasi gobyerno sa Pinas, walang hustisyang makikita pag yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Nag-a-add ng gravity ang Hacienda Luisita mention, nagpapalalim ng violent conceit at pumapapel sa socio-political context kung alam ng audience ang reference. Graphic visceral payoff sa butcher thread. At yung taging ma-harvest internal organs. Savage at madaling mamemorya. Visceral payoff na maaaring mag-shock at mag-iwan ng impression kung malakas ang delivery. Wordplay na nagte-texture sa metaphor. O livestock, hayop, mabubutcher on the book, Double entendre na nagbibigay texture sa butcher motif. Maayos na technical touch na nagpapalakas ng rhetoric. GL niredukta ang fame ng kalaban bilang superficial. At yun yung irony. Forgettable iyong talata dahil nung nagmaskara dun ka lamang nakilala. Epektibong delegitimization. Sinasabi na ang pagkakilala sa kanya ay dahil sa mask, hindi sa craft, kaya nababawasan ang kanyang kredibilidad. Husky sumagot gamit ang clever simile. Parang nilabanan mo si Magneto sa tindahan ng kutsilyo. Magandang imagery at humor. Magneto sa tindahan ng kutsilyo, malinaw na rebuttal na nagpapakita ng kalaban bilang labas sa kanyang elemento. Compact wordplay na undercut ng status. Hindi ka in demand, GL. Masyado ka lang demanding. Simple at madaling sundan. Pinapakita na hindi siya in demand kundi demanding. Malakas sa crowd readability. Husky nagpropose ng kanyang core thesis tungkol sa timelessness. Pero yung habol mo na timeless, estilo ko yung formula. Yung idea mong dikit-dikit, masasabing brand new, idea kong bilang kabit, nandun yung replay value. Strategic thesis move. Posisyon niya ang sarili bilang may replay value at original formula na nag-reframe ng debate. Follow-up na nag-claim ng responsibilidad. O kaya wag kang mag-alala. Ako na magdadala. Short and confident. Ina-assume niyang siya ang magdadala ng timelessness. Malinaw na rhetorical posture. Husky in-claim ang highlight control. Kinulitan ko naman sa highlights, maaalala ka nila. Diba? Clever reversal. Sinabi niyang ginawa niyang memorable si GL sa highlights. Kaya ni-reframe niya ang visibility bilang resulta ng gawa niya. Tight contrast line tungkol sa approach. Di tinuturo, iniisip mo lang pasok, iniisip ko patok, Matalim din, pasok versus patok. Nagpapaalam na mas practical at audience savvy ang strategy ni Husky kumpara sa kalaban. Round 2 kay Husky. Margin, clear, confidence, medium. Husky ang mas compact at varied technical. Nagki-concede tapos ni-reframe para i-undermine si GL. May sharp similes at consistent rebuttal structure. GL may visceral payoffs at political sting, pero maraming linya ang nakadepende sa delivery at crowd context, kaya si Husky ang nakuha ang round dahil sa mas tight na rhetoric on paper. GL naghabi ng conceit na audience-driven at pop culture wordplay, nag-build papunta sa graphic closer. Husky tumugon aggressively sa rebuttal clarity at nag-emphasize ng credibility at legacy. GL nag-drop ng visceral final image para sa turn niya. At pagtanggal sa Husky, sunod yung baras sa lalamunan. Performance-oriented closer na nag-escalate ng arc niya. Visceral at dapat may malakas na delivery para mag-stick sa crowd. Quick crowd bait ownership line mula kay GL. Kaya gago! Sino ba di ba kay Husky? Well, that's me. Malakas. Short crowd engager. Madaling tumama sa audience at nagpapatunay na marunong siyang i-harness ang energy. Pop culture brags para i-vary ang tone. 3 ako! Must see when I cook, Ramsey when I kick, Sanji! Kaya Light, accessible references na nagdo-diversify ng image ni GL. Hindi sobrang malupit pero nakakakuha ng medium reaction. Anime reference bilang grotesque payoff. pinagalo yung bata at yung aso Full Metal Alchemist. Clever kung anime-aware ang crowd.
Playful at imagistic kaysa brutal, kaya magandang palate cleanser sa visceral lines. Husky turns trophies into weapons with context. Dami ng trophy kinalawang hahambalos ko sa'yo. Uy, humiyo. Ay, tangina. Dami ng trophy kinalawang hahambalos ko sa'yo. Mga ginto kong alaala, mamatay ka sa tetano. Isa sa best technical hits niya, Rusty Trophies. Tetanus is inventive, concrete at memorable dahil may malinaw na logic. Husky contrast ng lived experience versus manufactured persona. Kaya kung usapang karanasan, kulang ka pa sa puwersa. Pinanday ako ng kalye, ikaw nahubog ni Alexa. Strong ethos moves. Pinanday ng kalye versus hubog ni Alexa. Nagsisilbing credibility punch na tumutugma sa hip-hop values. Direct rebuttal na minamak ang list scheme ni GL. Naglista ka lang ng lason, may round 1 ka na. Economical at bitter, nilalabas na superficial ang listing approach ni GL at binibigay ni Husky ang momentum pabalik sa kanya. Craft-focused closer ni Husky. Ebolusyon ko'y natural at kung sa current ikumpara, mas may puso ang pagsulat sa liwanag ng lampara. Nice pivot, lumalayo sa threats at bumabalik sa craft credibility. Magandang way to close a technical round. Quantified legacy boast to assert longevity. 2 dekada na lumipas at kung sumahin man ngayon, nagsusunog ka pa lang ng kilay, sumunog na ako ng panahon. Wala mang setup, wala mang skill. 2-decade metric is persuasive. Concrete time-based ethos na mahirap kontrahin sa judge's eye. Expose, line accusing research-based writing. Ang talino talaga. Isang search nyo lang sa net, boom! Nakahilera isa-isa. Naglista ka lang ng last. Strategic setup that reframes GL's list as internet-sourced rather than original work. Effective sa pag-undermine ng creative merit. Round 3 kay Husky. Margin, clear. Confidence, medium. Husky ang nagawang mas effective na rebuttal game at credibility thrust. Tinawag siyang Google MC at ginamit ang longevity experience bilang metric. Plus malinaw na visceral hits, trophies, tetanus. GL may coherent conceit at crowd moments, pero Husky's compact counters at ethos claims carried the round on paper. Final verdict, Husky wins 2 was Sneeb. Mi Barity Cool. Husky 2, GL Champion 1. Confidence, medium. Both GL nagbigay ng malakas na opening at mahusay sa thematic control at crowd bait. Malinaw ang concept work at may ilang visceral closes. Pero paglipat sa mabilisang rebuttal territory, tumibay si Husky. Ang consistent, compact rebuttals at credibility moves ni Husky sa rounds 2 at 3 ang nagbigay sa kanya ng edge sa scorecard. Ilang linya sa transcript ang unclear kaya mayroong margin ng uncertainty. Pero sa papel mas tumimbang ang rebuttal-dense approach ni Husky. Salamat sa panonood, subscribe kung gusto nyong mas marami pang Taglish breakdowns ng battles at i-drop sa comments kung alin na round ang pick nyo.